Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liaraga at ito po ang aking daily devotion. Ano ang mga susi ng kaharian ng langit? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Matthew chapter 16 verse 19. Sabi po ay, "And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." Um, sa verse na ito ay ginamit ni Jesus ang term na keys of the kingdom para i-represent ang spiritual authority na ipinagkatiwala niya sa kanyang simbahan, lalo na sa mga leaders na tapat na naglilingkod. Pero anong klaseng keys nga ba ito? Kung sa physical na mundo, ang susi ay ginagamit para makapasok sa isang lugar o para malak at masecure ito. Parang din po sa spiritual na aspeto. Ang mga keys na ito ay hindi literal na susi kundi symbolic. Ito ang pangyarihang galing kay Kristo para ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan at itama ang mga mali sa loob ng iglesia. Ibigay ang tamang pahintulot sa mga bagay na ayon sa kanyang salita. Hindi ito authority na galing sa tao. Hindi ito posisyon lang o titulo. Ito po ay divine entrustment, kapangyarihan galing kay Jesus mismo bilang hari ng kanyang iglesia. At ang first teaching ngayong araw is preach the gospel to open the door to the kingdom. Napaka-importante po nito. Ang mga leader at bawat manampalataya ay binigyan ng pribilehiyo at responsibilidad na ipangaral ang ebanghelyo. Kapag ipinahayag natin ang salita ng Diyos, binubuksan natin ang pinto ng kaligtasan sa mga taong naniniwala. Ang second teaching is prohibit certain practices according to the Bible. Ibig sabihin, may responsibilidad tayong itamang mali, lalo na kung ito ay hindi ayon sa salita ng Diyos. Hindi po ito para husgahan ng kapwa, kundi para mapanatili ang kabanalan sa loob ng katawan ni Kristo. Kapag may gumagawa ng kasalanan na paulit-ulit, tungkulin ng simbahan na mangaral ng katotohanan at magbigay ng loving correction. At ang last teaching is permit certain practices according to the Bible. Dito naman papasok ang kapangyarihang magpahintulot sa mga bagay na tama ayon sa Biblia. Hindi tayo dapat padalos-dalos sa desisyon, kundi dapat ito ay nakambase sa salita ng Diyos. Halimbawa, kung ang isang gawain ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos at hindi taliwas sa kanyang utos, ito ay dapat nating tanggapin at suportahan. Yun naman po.